So hello, what's up guys, for this video. Magandang umaga sa ating lahat, no? Meron tayong pag-reaction dito ng isang video na bagong vlogger na Marcos supporters, no? So grabe yung mga niya dito, mga banat niya dito, no? So sinang-ayunan pa si Trillanes na kung sakali daw na makaupo sa pwesto ng mga Duterte ay gigibayin daw ang Pilipinas. So pakinggan natin. Let's go. Oh, we were two hearts dancing in the night. The whispers turned to shadow. Kapag ka nakabalik sa pwesto yung ayan siya, guys. I tell you, gigibayin na nila talaga yung makikita bansa. Nyo. They don't know how to govern. Ano yung power tripping, vindictiveness, walang governance, no, sa sistema nila. Tama ka dyan, Senator Trillanes. Ang galing mo talaga. Dito ako believe kay Senator Trillanes, may tuturing talaga itong isang bayani dahil sa mga ginagawa niya para sa ating bansa. Ang maipakulong ang mga dating may ginawang kasalanan sa ating mga kababayan at sa mga magnanakaw sa ating nagsasalita. Tama, posibilidad na walang gagawin itong mga ito pag nakabalik sa pisto. Natama si Trillanes. Kundi magiganti. Anong ninakaw ng mga Duterte? At sabi mo nga, haratangan ang kanilang mga hindi kumampi sa kanila. Tuloy pa rin ang pagbibintang ng walang basihan. Porque ba't ayaw sa kanila ang isang tao ay sasabihin na nila bangag at adik. Sir, kung mambatikos ka lang ng isang politiko, dapat magaling ka magsalita. Natin yan, guys, kaya dapat hindi yung parang utal-utal ang tagal mo magsalita para mabuhay tayo ng tahimik. Mo pa. Mabuhay ang pamilya natin ng tahimik nang walang masyadong alalahanin. Alam niyo, guys, sa mga nakaraan sa kanilang panunungkulan ay nakita naman natin na dinaan tayo sa takot. Lahat ng hindi kumakampi sa kanila ay sasabihin nilang adik at bigla ka na lang tutukhangin kahit hindi naman totoong adik. Actually, I'm not against. Hindi ako against kung mapatay man yung totoong adik, yung kitang-kita naman sa mukha na talagang bangag adik. I'm not against that. Kung nanlaban. Pero kung yung mga gawa-gawa lang, dahil nagpaparamihan lang ng mapapatay dahil may reward, hindi tayo kampi dyan. At saka wala na lang ginawahan, wala namang ibang proyekto ito, kundi yun lang. Yung ipagmamalaki nila na, ganyan. Pero ang totoo niyan, nadadawit sila sa illegal na droga katulad ng sabat sa may Valenzuela na worth ilang billion yun, 2.1 yata, nakalagay sa magnetic lifter, sabi nila, sa isang bodega dito sa Valenzuela na pag-aari. Di umano. Alam nyo na kung sino. At ang mga friends nila na mga inchik, Chinese, ay kilalang kilala na mga drug lord. So, sinong maniniwala dyan? Diba? So, dapat mag-isip-isip tayo, guys. Huwag tayong padalos-dalos. Isipin natin yung matahimik at mapayapang pamumuhay. Hindi yung katulad ng ganito na talagang makikita natin na parang gustong-gusto nilang agawin na ang pwesto. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, guys, na mga walang hiya yung iba dyan. Na parang garapalan na kung gustong pababain si PBBM. Yan na lang muna for this morning's video. Ngayon po ay Sunday, walang trabaho, kaya kumusta na po kayong lahat? Ako po si Jordan Ballesteros, ang best friend mo.